beloved, Boss Mike Cervera. Karugtong ng mga sasakyan na na tawag dito. Kinuha na ho ng Bureau of Customs dahil kulang-kulang daw ho sa dokumento. Pasok. Tinatayang nasa 100 milyong piso ang buwis na hindi nabayaran para sa 13 luxury vehicles ng mga Ito ho yung hinatak ng Bureau of Customs, 13 magagarang sasakyan. Sa 13 na ito, humigit 100 milyon ang hindi binayarang mga taxes. Nako, biruin nyo mga kababayan ko. Nagnanakaw na sila, mga kababayan, nandadaya pa. Oo. Kaya nga sabi, ang magnanakaw ay kapatid ng alin? Oo. Mandaraya at sinungaling. Eto na. Pero biruin nyo mga kababayan, tax pa lang, kayamanan na. Tax pa lang ho yun, yung kanilang hindi binayaran. Hindi binayaran 100 milyon na ho. Kayamanan na ho yun. Hindi na tayo maghihirap, mga kababayan, Diskaya. Ayon po yan sa Bureau of Customs. At kung mapapatunayang hindi legal ang pagkakabili sa mga sasakyan, maaari itong ipasubasta. Nakatutok si... Yan, mga kababayan. Kapag nga hindi legal, ibig sabihin, may mga pandaraya, may mga smuggle dyan. Hindi ho nagbayad ng buwis. Kaya nakarating yung mga sasakyan dito sa Pilipinas at ginamit ang kanilang impluensya, kakilala, para magkaroon ng dokumento itong mga sasakyan na to, yari ito. Sigurado ito, mga kababayan. Yung mga mayayaman aabangan, aabangan para ito mga kababayan mabili. Ang gaganda ho ang gagara ho ng sasakyan Maki Pulido. Dahil tinatayang aabot ng 22 million pesos itong Rolls-Royce Cullinan ng mag-asawang contractor na Curly Grabe, at Rolls-Royce Cullinan. Grabe mga kababayan, kulang-kulang 40 na po, 40 million. 40 million para lang sa sasakyan? Pwede naman tayong bumili ng segunda manong kotse na nagkakahalaga ng 300, 300 lang, mga kababayan. May matitipid ka pang ilan? Mga 30 milyong mahigit pa, mga kababayan ko. Pero sa kanila, sinasakyan lang nila. Niluluma lang ho. Pag naluma ho, mga kababayan, syempre magdi-depreciate yung value. Tapos pag nag-depreciate yung value, yung dating bili mo na 40 million, malamang yan, after ng mga ilang taon, mga 3 taon, mga kababayan baka ang presyo niyan 30 million na lang, nabawasan na. At pag nadagdagan pa ng another 2 taon, kalahati na lang ang presyo niyan. Ganun ho Ganun ho yung mga sasakyan. Mabilis mag-depreciate, kaya hindi magandang investment yung sasakyan Pwede gawin yung negosyo, buy and sell. Buy and sell po pwede Pero yung bibili kayo ng mga mamahaling mga sasakyan, tapos i-display nyo lang sa garahe nyo, wala hong silbi. Yung nakikita nyo lang sa garahe nyo, yung mga magagarang sasakyan, tapos mga kababayan baba ng baba yung presyo, wala, mga kababayan, lugi. Pero eto ho yun. Meron pong kolektor kasi, yung po yung mga natutuwa na kahit na bumaba na yung value, tumanda na sa kanila at hanggang sa nandiyan lang, naka-display sa kanilang bakuran, walang problema. Kasi wala namang problema pera sa kanila Kung ninanakaw lang ho nila di po ba? Kapag ninanakaw mo lang yung pera, mga kababayan manghihinayang ka ba sa kaligayahan mo? Siyempre hindi, di ba? Hindi ka manghihinayang. Tulad ng mga diskaya. Tignan nyo, mga kababayan ko, di po ba? Nanghihinayang ba sila sa daang sasakyan na naka-display lang sa kanilang parking space, mga kababayan? May sariling parkingan yung mga sasakyan nila
sa loob ng kanilang mansyon. Ano po? Nasa ilalim ng kanilang mansyon naka-display itong mga ito. Para Diskaya, tansya ng Bureau of Customs, nasa 33 million pesos dapat ang binayarang buwis para dito. Pero isa ito sa mga luxury vehicles ng mga Diskaya na wala na ngang import permit, wala pang certificate of payment o patunay na may Tama. binayarang buwis. Walang patunay. Tulad sabi ni Josephine Paramil, invest on gold. Sa totoo lang Opo Oo. Marami alam nyo, paano ba mag-invest sa gold? Hindi kasi ako marunong. Kaya lang ako kasi, bili lang ako ng bili. Bili ako ng bili. Halimbawa, nagustuhan ko yung gold. Tama itong sinasabi ni Josephine. Kasi way back, ilang taon na ba? 8 years, 9 years, 7 years, 9 years, gano'n O sabihin mo ng 10 years, mga kababayan ko. Bumili ako ng yung mga alahas po ba? Mga gold, Japan gold. Yung mga solid gold, Kasi yung Japan gold, solid ho yun Mga kababayan, yung binili ko noon na mga nasa 197. Kulang-kulang, 200,000. Ngayon ho, ang presyo Abay, 600,000 na Biruin nyo, ilang taon? Triple na yung presyo ng pagkakabili ko, mga kababayan ko. Triple. Ganun. Grabe. Antindi ng presyo. Bakit ba biglang tumaas ang presyo ng gold? Boss Mike, talaga ba? Ay, grabe naman yan. Oo. Boss Mike, 7K na per grams. Pinaka-the best talaga ang gold. Grabe, 7,000 na? Ibang klase. Hindi mga kababayan ko. Nung nakarang araw, may nagustuhan ako, Hindi naman ako mahilig sa alahas sa totoo lang. Binili ako na 103 grams, 103 grams na bracelet, Japan gold. Mga kababayan, magkano lang bili ko nung nakaraan? 4,900. 4,900 per gram. 4,900 kung 7,000 na, abay, tubo na pala kaagad ako. Ang laki na ng tubo, mga kababayan, 4,900 ko binili. Ngayon, kung 7,000 na, edi meron na akong 2,100 per gram na kinita. Grabe, mga kababayan, Tindi ng ginto. Ang tindi ng ginto. Dito nga sa Japan, ang mahal ng gold. Mahal nga dyan. Mas mura pa rito Kapag ka dito ka bumili. Di ba? Grabe, eto na, mga kababayan ko. Puntahan na natin itong magagarang sasakyan. Sa 30 luxury vehicles ng mga Diskaya, 13 rito may problema sa mga dokumento. May problema. Eto ho yun. Kaya tama ho yung sinasabi nyo na mag-invest ho kayo. Bumili kayo ng bumili ng maraming ginto. Masarap mag-invest ng alahas kung di pa kayang mag-invest sa lupa. Di ba? Dito rin sa Singapore, mahal na ang gold. Bakit? Dati hindi naman pinapansin yan masyado, Yes, Boss Mike, kaya the best ang gold investment. Keep it. Give ka namin after sige. Na our project. Nako. Sige nga. Kahit dito sa Taiwan, mahal 24K. Nako. Kasi mataas ang labor cost diyan sa Japan. Sabi na Angelina, mura na lang yan pag pinagbili second hand na pag aawayan ng presyo, ibaon na lang, gawing pundasyon ng project. Alin? Sana lahat na supporter ng demonyo kunin mo na, Lord. Nako, grabe. Sige, tuloy. Kaya nag-issue ang Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention. Nako. Kung hindi mapatunayan ng mga Diskaya na legal ang pagkakabili nila sa mga ito, ipasusubasta ng Customs ang mga luxury vehicles. Nako, subustan nyo na yan. May mga sports car pa mga kababayan, may mga sports car pa. Margie Jeans, thank you naman po. Eto na. Subasta ng Customs ang mga luxury vehicles. Ayun, sports car, mga kababayan, yung nasa likod, kulay puti. Grabe, Apply sila sa pagbibigay ng mga dokumento. At tinignan namin yung mga dokumento nila, hindi kami kumbinsido na tama yung mga dokumento at tama yung mga pinagbayaran. Tinatayang nasa 100 million pesos ang halaga ng buwis na hindi nabayaran para sa 13 luxury vehicle. Sa 13, mga kababayan ko, 100 million.
Kung sa totoo lang, di po ba, sabi ko nga sa inyo, may 50 million lang ho tayo. Pwede na ho tayong hayahay, ano? Pwede na ho tayong kukuya-kuya-kuy na lang sa probinsya, no? Kung may 50 million ka, di ba? Bumili ka ng magandang 3 sasakyan. Bumili ka ng pangpamilya. Bumili ka ng Grandia. Bumili ka ng pansarili mo, Fortuner. Bumili ka ng yung Fortuner, pangharabas mo. Bumili ka ng panglinggong, pang isang beses sa isang linggo na sasakyan. Isang sports car. Pwede na ho yun eh. Meron kang mabili na kahit yung GTR lang, mga kababayan, ano? Pwedeng-pwede na ho yun. Magkano ho yun? 7 million mahigit. Yung GTR, Fortuner, 2 million mahigit. Tapos yung Grandia, yung pinakamaganda na, 3 million mahigit. Kita nyo? Mga kababayan, wala pang 13 milyon. Magaganda na yung sasakyan mo. Talagang mayaman ang datingan, ano? Tapos magpagawa ka ng bahay na nagkakahalaga ng sabihin mo na, 15 million din. Di meron ka pang natitirang 20 million, mga kababayan. Hindi mo na mauubos yun kung ang buhay mo hindi ka magiging yung marangya, yung hindi naman marangya, yung masyadong magarbo yung pamumuhay, pwede na. Ang hirap magbenta ng lupa, sabi ni May Kasiguran. Totoo yan. Mali ako ron. Dami kong mga nabiling lupa. Kaya lang, hindi ko naman pinopost at hindi ko naman binibenta. Pero totoo na mahirap talaga magbenta ng lupa, mga kababayan. Tuloy na natin to. 13 sa nagkakulang ho sa binayaran nila na buwis, 100 milyon. Hinihinga namin ng pahayag ang mga diskaya. Ang tanong, sino ang kasabwat ng mga taga-customs kaya nakalabas sa mga sasakyan mula sa pier? Siyempre malakas kay Digong, malakas kay Bongo noong panahon ni Digong. Siyempre makakalabas yan. Sir Mike, alam mo ba saan gagawin ng auction? Diyan po yan sa may custom. Rita Rojas. Diyan po yan sa custom. Magpapasubasta yung mga yan. Diyan lang po yan. Nako, to wago, no? Mga kababayan, no? Pinagpapaliwanag daw ang 10 customs examiner, appraiser, hanggang deputy collector. Dapat lang. Papaliwanagin nyo yan. Kasi mga kababayan, ang nangyayari dyan sa custom noon, palakasan eh. Pag malakas ka, kaya mong ilabas yan, mga kababayan. Padulas-dulas lang, pero kapag ikaw hindi, sigurado yan, i-hold yung mga sasakyan sa'yo. Kung wala kang kapit, i-hold yung mga sasakyan sa'yo. Kailangan natin bigyan ng paggalang yung tinatawag na due process. So, as the first part ng due process na yan, binibigyan natin ng pagkakataon magpaliwanag. Maaari na raw i-release ang 17 iba pang luxury vehicle ng mga diskaya. Pero may kasulatang kung lumabas sa post-audit na kulang ang nabayarang buwis, kailangan bayaran ito. Maliban sa mga... yun lang naman pala, babayaran lang. Madali lang ho yun, Madali lang. Kung babayaran nila lahat, kung may pagkukulang, kaya lang, naka-freeze na ho lahat yung mga kanilang ari-arian. Naka-freeze na ho yung mga pera nila. Yung pong nasa bangko. Di ba? Ano pa ipambabayad nila dyan? Lahat halos, mga kababayan. Maliban kung may mga pinatago na pera sa mga kamag-anak yan, di ba? Kapag tago ng mga pera sa kamag-anak, ay sigurado, baka mga kababayan, meron hong ilabas na pangbuwis, no? Arnold Lopez, yan, tuloy. Rowena Miranda na nanonood sa Singapore. Leia Chin, Mary Jane Divera, at si Elena Capistrano, nandyan na. Si Ai Chang, Rap, pareha, nandyan, Pereha. My Bolt, yan, grabe. Sabi ko nga sa inyo, yung mga ganyang mga magnanakaw, yung pong hindi na ho alam kung saan ilalagay yung kanilang mga ninakaw, hindi ho nagbabangko. Hindi ho nagbabangko. Ano ang ginagawa? Gumagawa ng sariling bolt sa kanilang mga bahay o sa tagong lugar, ganon, mga kababayan.
Diskaya, sabi ng Customs, iimbestigahan na rin nila ang mga sasakyan ng iba pang personalidad na nadadawit sa mga maanumalyang flood control project. Dapat lang. Nagkataon lang nauna yung Diskaya dahil yan yung pinaka-high profile case nitong mga nakaraang buwan. Meron din kami mga isa-submit by Friday sa ICI. Kinakailangan naman namin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa ICI para iisa naman po yung takbo ng investigation. Para sa So sasubmit na sila ng findings nila ng ICC, mga kababayan, ng ICI. Opo, pinagsasubmit na po. Nako, mga kababayan. Di antayin natin mga kababayan, kung ano ang mangyayari diyan sa tagpong yan. Our beloved Boss Mike Cervera.